Yo, yo, yo! And we are back. All In Podcast, of course. Andito na naman ang Kuya nyo, dog. Kasama ko si Kuya MC. Pre, palupit ng mga pinupuntahan natin, ah. Kita nyo ba sa background kung nasan tayo? Yep. Dito tayo sa Naga, sa Bicol region. Hell yeah. For the Kaugma Festival this May. This is the province of Camarines Sur. Yes, sir. So, Kaugma Festival, pare. Ano nga ba yung kaugma? The word itself. It only means simply happiness. One's happiness. Wow. So, ganun kasimple. So, when you say happiness, hindi lang siya nag-stop sa music, sa food. Pare, ang daming trip dito. Nakakita ko kanina ng mga rides. Nagulat ka ako eh. May mga rides, there's party everywhere, there's people hanging around, nag-skate lang sila, wakeboarding, banda doon, kung makikita nyo, meron doon nag-ATV. It's just a happy feeling everywhere. Hindi ko alam na may ganitong para siyang Sol DXB, pare. Sol DXB, oh. Pero ang ganda lang din, Kuya. Look at the mountain background. Mount Isarog daw yan. Isarog Mountain, right? Oh, yeah. It's the first mountain that greeted us when we got here. Itong CWC, isa to sa mga dinadayo, world class na wakeboarding park. Ang angas naman talaga kasi nakilala yung course, siya, pare. Galing. Na-try natin kahapon. So, ito na nga. O, kamusta naman? Kamusta kahapon? Semplang ako kagad, Kuya. Unang muka eh. Para wala naman naka-perfect. Hindi siya madali, guys. So wakeboarding is a sport activity. Hatakin ka niya. Tama. Tapos naka-board ka. Oh, yan. Makikita niyo yung linya na yan. Mga zipline na yan, hatakin ka niyan. Ang galing eh. Kasi yun pala yung mga pwedeng magawa. Akala ko kailangan lang siyang nakasuot sa'yo. Ako, pare, sa tingin ko, dati akala ko sa ibang bansa mo lang magagawa yun. Oo. Tapos meron tayo dito. At saka hindi siya mahal, ah. Oh yeah, totally. Hindi siya mahal, like 300, 400, 500 pesos. You can rent a gear. You can play for an hour. And you're good. You have a lot of, mayroon kang ma-order na restaurant. Mayroong pool to dip in. May mga cottages. For massage. May massage. Mamaya kwento mo yung Kuya. Yeah. Pero yung lifeguard, yung assist, and yung mga nagtitrain, yung mga yung mga coach. Yeah. They're really parang helpful. Isang, what do you call this? Compound ba to? Parang gano'n. Complex. Parang yeah. Tapos we're parang siyang farm. Located in cute cabanas. Tabi-tabi kami para kami magkakabit bahay. Oo. Ang ganda ng ganong experience. Tapos may road all throughout the complex. And lapit lang din yung venue namin dito. Hindi, medyo rinig yung audio pero medyo like 5 minutes drive. Pero malapit lang talaga. Pero what I'm trying to Kuya, I like the food. Oh, hell yeah. So far, grabe. At saka walang humpay. Gaya nito. Speaking of Sir Manny na may dalang maraming pizza at maraming halo-halo. Shout out Sir Manny, yung nag-aalaga sa amin dito sa Kamsol. Yan. Oting Kibot Pizza eh. Oo, mismo. Anyway, Kaugma Festival goes from May 23 to 28. So yung hindi lang siya one day, pare. Kaya itong festival na pinuntahan namin actually we're on the third day, right? Yeah, may opening day kahapon. TJ Monterde perform, Zach Tabudlo, Arnel Pineda, James Reid. May Arnel the International Filipino Pride bands. There's a lot of things happening. Sir Apple. Hindi lang siya music, guys, as I've said. Sa paligid ng venue, may mga rides, may Vikings, may octopus. Maraming booth, alcohol, non-alcoholic, andun lahat. Tapos meron din URCC, pare. Shoutout to URCC. Narinig ko, pare, may maglalaban daw, 10 fights. Wow. So, tonight there's gonna be a URCC event na magkakaroon ng 10 bouts. 10 bouts. Sutukan talaga yun. Mixed martial arts, man. Diba? Hindi naman pwedeng lang yun, laro-laro lang yun. Hindi pwede yun kasi, kumbaga, ang URCC, alam ko nangyayari sila basta may venue eh. Mismo, tol. At saka, you know, as a someone who, kung ako nakatira dito, this is pride and honor pala. Grabe yung festival nyo, pre. Diba? Isipin mo to, uwi ako dyan, Kaugma Festival. Pwede ka magstay ng 1 week, tol, tapos hindi ka mawawalan ng trip. Tama. Diba? Solid din. Ang rin, Kuya Ems, ang ganda lang din kasi yearly siya nangyayari. May entertainment yung mga tao ng Kamsur, but at the same time, napopromote at natutulungan din talaga nila yung OPM. Right, totally. Kasi binibigyan nila ng sobrang solid na stage, solid na experience, hospitality, the suppliers, one of the best, di ba? Di ba, pare, yung stage nila, tol? Solid. May catwalk eh. Solid kanina. Tsaka yung... Sarap mag-perform ko sa mga stage na festival ng probinsya na walang
alam mo yun, walang nakadikit na muka, walang nakadikit na pangalan. Oh, I love it. It's about for the art. Yeah, no? it's empowering. yeah, it's for the festival. It's not for something else. For a Douglas pare, yung setup kanina, solid, no? Sa dami nang nakita mo kasing setup na stage, sa setup na Okay yung event, kanina, kuya. solid. Okay yung kanina, may parang runway. Ang ganda ang ganda lang din talaga ng equipment, I think. Ang ganda ng mga tao, ng mga technical crew. Yes, okay. And madali silang kausap. tsaka ang ganda pag nakatayo ka sa stage, guys, makikita mo kanina sunset Pa sunset, 'di ba? Tirik yung araw kanina na pababa, 'di ba? Pero pag tumingin nagpan yung mukha mo from the sun, it's mountains. Yeah. Alam mo 'yun, ang ganda lang din. Ganda. Tapos not to mention the local businesses selling food on the side of the event, no? plus all the rides and the carnivals. Yeah. Ikaw na kuya ikaw na magkwento ko ano yung mga makikita dyan sa Kaugma na yan. Solid na yan. Actually, mamaya magti-trip pa tayo ng marami tol kasi marami nga siyang maliliit na mga booth, little activities. But again, it's just pure fun. Ano yung mga nakita mo doon, kuya? Tanduay boot, pre. Ako may nakita ko Octopus Ride. Octopus Ride, Viking. May Vikings, may mga by the ganun. way, meron pa silang, bukod dun sa URCC pare, meron pa silang mud racing. Yeah. Oh, imagine that. Yung mga nagbabike sa mud. Takbuhan. Yeah. I don't know if it's running or if it's bike, but it's somewhere muddy. Tapos meron ding Battle of the Bands. Siyempre to empower also the local bands. Of course. Solid. So sino yung mga nakita natin kanina umaga? Kanina umaga pare, mga idol ko na doon, tol. Milk and Wine Podcast pare, kompleto sila. Shoutout sa kanila, tol. Two Joints, nandito rin sila. Kasama namin sila tonight sa show. Nakita na rin namin. Starstruck ako, free. Starstruck kasi, no? Siyempre, pre, podcast tayo Sila Frank. Alam mo naman yung mga yan Sila, different personalities in the table ng, di ba? Saya nilang tignan. Sana nakausap ko na rin sila, most of them. Ganun sila kanina, pre. Nagbe-breakfast sila, tol. Nakita ko sila. Parang nagsisimula na sila ng kwentuhan about sharing value. Pare. Galing lang din, respect to them for pushing the podcast culture, and respect to them also for, they're always telling everybody, kuya, na si Bugoy, sinasabi niya yun, yung Godfather of Podcast. Sinabi niya yun sa akin, ako yung Philippine Godfather of Podcast. Dahil ako daw yung una niya nakitang nag-podcast sa YouTube. How does it feel na si Bugoy yung nagsabi sa'yo noon? Kasi, aminin na natin, tol, ang personality ni Bugoy, he doesn't recognize you that quick. Kailangan mapabilib mo siya, tol. Si Bugoy na ko yung tol, di ba? Hindi rin naman siya sa akin una magpapa-interview. Omsim, tol. Omsiming nga Pero I think kasi naramdaman mo nung sinabi niya yun, tol? Actually, sa kanya lang nga nag-make sense Okay. Sa kanya lang nag-make sense kasi dati sinasabi nila, Mark, kuya, walang ganito, walang ganyan, tayo na una sa ganito, nag-podcast na rin si ganyan. Hindi ko yun iniisip kasi sa akin, I'm watching the podcast already way back pa Howard Stern, it's a podcast Diba, alam mo yun, mga late night mga talk show nila David Letterman, lahat yan podcast yan sa akin To you? Tapos yung kinukonsume ko talaga, international podcast din talaga before ako nag-start. Kaya para sa akin, hindi ako una kasi may mga sinundan lang din ako. Pero for him to be saying that on the live, yeah, actually, tol, sa ang daming umiikot na mga reels, na mga clips from your interview with Bugoy, pare. Diba? And gaano kahalaga yun, pare? Na-mention mo kasi kanina na nagpasalamat ka sila sa kanila empowering podcast. Paano naging empowering? Kasi Is it? Kasi binigyan nila ng no, I don't. Diba? No, friendly competition, what I'm trying to say. Pero paano na-empower? Not even. Can you expound? Paano? Unang-una, iba yung genre, iba yung tinatalakay nila. Iba yung tinatalakay ko. Iba yung tinatalakay natin sa podcast natin na to. This is my second show, by the way. Yun ang nangyari sa amin ni Kuya MC. May podcast po ako. Dog Brock Radio, check yan. Favorite podcast nyo yun? That's your favorite podcast. This is your second favorite podcast. This is your go-to. This is your all-in. But before that, shoutouts to Rads! Shoutouts OSM. But before that, ayun nga, going back, podcast. Binigyan nila ng voice yung mga local artists, mga influencers, or kung normal, typical people na nasa circle, inner circle, at nasa second next layer of circle ng hip-hop. Like, may mga nobodies doon dati na nobody knows them. Pero they have opinions. And for Two Joints, that opinions matter. May it be contrary to what they're pertaining, or may it be dagdag or agreeing to what they're pertaining.
Pero, solid, no? na-empower nila yung podcasting kasi na-endorse siya or na-introduce siya sa mas maraming Filipinos. So, yeah, and they look, it looks very fun. And I have so much respect Isa for kanila that. para saya-saya, I have so no? much respect for that. I mean, for Lakika, for Oh, Pudo, yeah, hell yeah, for Kila pare. Memel, like Kila Budoy. Kasi it's not easy to do something consistently. At kung paano ginawa ni Koy Koy yun sa music, na pag-uusapan lang naman, nung pinabahan niya ng content, gumawa siya podcast, 2 show agad. Woo, diba? 2 show agad. Tapos guesting pa here and there. Mhm. Right? So, for me, that's not easy to do, especially if you're trying to, like, also maintain your mental capacity, mental peace eh. Kasi, pagka nag-podcast ka, kuya, you're allowing a lot of thoughts. Especially dun sa show nila na maraming guests. Kami They're na, pare. allowing a lot of ideas. Diba? Paano ka ngayon hindi magpapa-apekto? Ay, narinig mo na. Oo, diba? Oo, diba? Gagawin mo. Oo, nga, no? may mga taong ayaw sa tao, may mga taong ayaw mapakinggan yung opinion ng ibang tao just because they strongly agree on listening to or maybe having an ears to some people eh. Kasi alam nila na maraming hindi nagmamatter, maraming noise. Pero for these guys, allowing people they don't even know, tapos they argue in the show, yan, sabi ko, ibang ano yun, kuya, ibang ano rin yun. Kasi narratives yun eh, at saka respect sa opinion yun. Oo, tol, tsaka Galing yung, nun. yung mga nakaupo doon sa table na is a very interesting lineup, tol. We got CEO of a huge brand, di ba? Oh. Merong rapper, may hustler, kompleto sila. MNLA, talking of Angas. MNLA, Oh, yeah. they have a barbershop. Pare. Shout out to Frank. Idol Frank. They have coffee shop. Diba? They have one store in Australia, in southern part Australia. Tama rin yung sinabi ni Adelaide. Tapos they have 9 other brick and mortar other stores in the malls and in the like most commercial Diba? spaces. BGC, Gateway. SM North, Gateway 2, 'di ba? And just to be tama nga si Memel kanina, tama si Budoy kanina. Yung sinabi niya, depende talaga sa kung sinong tao yung inaano mo. Kung sinong tao yung pinapaligid mo yung sarili mo. Mismo, tol. Tsaka, Tumatalo-talo na kami pero ang angas, tangin na sana matutunan. naniniwala ako na ano, tol, parang sa totoo lang, maswerte nga yung mga nakikinig sa kanya. Kasi, tol, those are, you know, mga taong may narating na nagsishare ng knowledge somehow na tingin nila. It's the, you know, Tsaka ano, it's a great path. I don't know what advantages they have, but for what they're doing and from where I've seen them before, it's self-made. Mandar talaga. Mandar talaga. It's all ano, kumbaga hard work 'yon. Hindi mo maano 'yon, deserve nila 'yon. 'Di ba? Kumbaga, tangina, solid. Hindi kaya yun yung rason, parang kaya hindi nagkakakanta si Bugoy sa stage. Kasi Hindi naman. hindi madali yung podcasting din eh, no? Hindi rin, kuya. Di ba, Rapper pare? siya eh. Sabagay. Walang ibang gustong gawin ng rapper Sabagay, kundi mag-rap sabagay. sa Yeah, I mean, stage. but you can only do so much kung talagang konti lang ang time mo sa tol. Or Diba? talagang gusto niya lang talagang piliin yung lalapagan niya na stage. Kaya nga Yung mga maangas na stage ba para sa atin? Kaya nga sinimulan natin sa gaano kaangas yung stage eh. Tapos andito si Koy Koy, di ba? Mapapanood ni Koy Koy to, tapos itatopic niya rin to sa mga podcast nila. Kasi wala eh. Tangin na. Wala. Lulupit lang talaga ng mga tropa natin eh. Tol, yung line up, Bugoy na Koy Koy. Putsi pare, yung mga comment, 10M yan, 10M. Di alam ang presyo ni Koy, di ba? Pero sa akin kasi, wala eh. Kung yun talaga yung... Talaga eh. Not all about the money rin, kuya. Mismo I naman. think it's about... Tsaka yun nga, as I mentioned, kaanta si Koy, pero buo sila. Buo sila, di ba? I think they're gonna pass by, tol. Tatawid po ba? Dadaan po ba kayo? Dito, okay po. Kala ko sasagasaan na kami, may 6-wheeler na dadaan eh. Oh. Okay, habang may dumadaan na truck, mag-commercial ba muna tayo, Kuya Mar? Solid Okay. lang din. Hindi Solid kuya, lang natutuwa lang ako. Sobrang nasaya ko lang na nagagawa natin to. Ay, Chip! Wait lang baka maatrasan yun si Kuya Mar. Natutuwa lang din ako na nagagawa natin to, kuya. Tapos kasama Always talaga thankful. natin yung team. Tapos ayun no, napag-uusapan natin yung nakita natin kanina. Di ba, pare? Sino-sino man nakita natin kanina. Kuya AJ, Al James and Oside. his team, Diba, Oside pare? Mafia. Solid lang. Ang sarap lang talaga na makita mo. Gagasan yung generator. Ito na yung OPM. Ito na yung napapasaya nila. Ganito na kalalaking project. So, amazing. So, magbe-break muna kami. Maingay eh.
Gagas na kami ng generator. Andito pa rin kami sa Amsur. Ako po si Dog Bro, kasama ko si Kuya MC. Ito pang All In Podcast. Hell yeah. Kuya. And we are back in All In Podcast with Douglas and MC, enjoying the sunset here in Kamsur. Na may halo-halo. At wala na yung truck. Mango halo-halo. Oh, by the way, the truck, nag-refill yung truck kasi ng genset kasi nawawala ng kuryente, but hindi pwede yun. At least nag-refill sila tonight. So. Kuya, Sorry. Alam ko yung genset na yan, kuya, yan yung ginagamit para sa ilaw ng mga... Sa signage? Itong Kamsur, itong Okay. best water park of the world, ito. May mga ilaw eh. And it is, to me, I'm not gonna argue, ang daing foreigner kahapon pre, nakasabay natin. Yun na nga, kwentuhan ng trip ng wakeboarding pre. Sabay-sabay ang team eh, no? Sino kamukha nung foreigner kahapon? Jason Statham na si Robocop na basta tol, ang lupit tol, no? Lupit na. Kick flip, no? Hindi lang tol, yung 360 pre sa ere, nahawak yung na walang hindi bibitawan. Kasi to ride itself is hard for me. Sa akin nahirapan ako sinusunod ko naman yung sinasabi nila. I got a video on my page if you sa La Union po nakapag-surf kami. Pero dito po di somehow kasi kombinasyon siya ng ng upper body strength tsaka balance. Oo. Na mabilis. Kailangan gets mo na kaagad siya. Tapos andyan pa yung mga tropa, taragis niyan, tawa lang ng tawa. So may mga boya, kailangan pumasok ka doon sa loob ng boya kasi pag hindi, semplang ka, tatama ka sa rampa, tatama ka sa jeep. Mga siya. Google nyo guys kung ano yung itsura ng CWC. Ang ganda ng water park na to. Ang ganda rin ng bundok na to, pare. What's the name of this mountain? Mount Isarug. No? Yellow na lang, mukha ng Everest, pare. Yun yung nag-greet sa atin. Everest. Speaking of Everest, pare, would like to, give our deepest condolence to Engineer PJ Santiago II, pare. Yung huling Filipino na umakyat, pare. Unfortunately, he didn't make it. Nasa last part na siya, pare. Nasa ano na siya? Death zone. That's just like part 4 of the Camp 4 na. Camp 4 na siya. Last push na sa summit. Yeah. Let me ask you, brother. How do you feel about those people who's willing or ready to risk it all for the sake of glory for the country? Kasi tol, yun ang dala niya, tol. Bandila ng Pasig at ng Pilipinas, tol. 'Di ba? And nakita mo naman yung nag-surface na picture niya, tol, yung frostbite na yung mukha niya. Tol, I'm not gonna lie to you. Kung naramdaman ko yung ganung back, I'm gonna go down. Ibig sabihin mo, maubos yung mukha mo sa frostbite. But what are your thoughts on those type of people na fuck it? Pwede kasi ko yung POV lang natin yon, na ganun lang siya kasimple. But for them, it can be a lifelong mission. Some of them ran marathon. Down to here, some of them trained hard for it. Some of them already climbed the tallest mountains in the world, and then that's their yun last. Na lang, no? Yun na lang yung checklist nila. They're financially stable, masayang pamilyas. Kanya-kanya ko yung purpose din eh. Sila yung mga tao. Sana maka-interview tayo minsan ng ganyan yung mga kasi hindi mo rin alam, baka nakausap din nila yung mga Romy Garduce type shit na nakapunta na doon na iba yung sinabi, diba? Ito yung view nun. Kumbaga, alam mo yung kuya, may mga tao nagkaka-purpose pag nagkaanak. May mga tao, alam mo yun, may mga, hindi natin masabi kung lifelong personal achievement talaga nila. You really can. And so much respect, kumbaga, para ilagay nila yung flag natin doon. Pero alam mo yun, kung ayaw nila mahirapan, pwede rin nila ipadala eh.
yung flag natin. Hayop ka. Hindi, joke lang. Hindi siya kaya akyatin ng helicopter. By the way, yun nga. Gano'ng kataas, no? Walang manipis yung hangin daw doon para doon, eh, no? Alam mo, recently, nag-geek out ko about dyan sa nangyari na yan, tol. Siyempre, nag-trending siya, tol. Puro reels mo siguro, Everest, no? Hindi naman, tol. Hindi. Nanood ako ng mga NBC News, Vice, tol. I really dig into the an hour 2 ng mga movies ng Everest. Naging curious ako dun sa mga taong yung mga tour guide, pre. Paano yun? Ano tawag sa kanila? Those are the Sherpas, by the way. It's Sherpas? Ano sila? Locals? It's an ethnic tribe in Nepal. And it's proven, tol, ng mga scientists na since nakatira sila doon, medyo matindi yung resistance nila sa sa thin air, pare. Medyo magaang yung paghinga nila kahit nasa taas na sila. So they do like 2 or 3. Taga-Himalayas tong mga to. Pare. Imagine that, tol, kung ikaw pride mo yung makapunta ng isang beses, sila, tol, ginagawa. Tara, samahan namin kayo. Way of living nila yun. Think about it. So yun yung ginikal ko. So they're called the Sherpas. But before you became a Sherpas, pare, nag-start sila as a porter. When you say you're a porter, mga bata yan, sila yung nagdadala ng tubig, gasolina, pagkain, mostly sa base camp lang Logistics, sila. okay. Yeah, doon lang sila. Pabalik-balik But base camp is 5,000 plus meters na above base sea water. camp, tol, hihimatayin ka na doon. Like, if you're gonna go, bago ka mag-base camp, tol, there's first stop, meron pang first stop, tol, na para mag-stay pa sila ng 2 days just to get a hang of the environment kasi the air will be very thin. Mawakonti ang oxygen. So habang umaakit ka, patigil-tigil sila. So yun, yung mga Sherpas, tol, hinihintay ka lang. Okay na? Kaya na tayo. Ganun diba? na sila. And what's very saddening lang, nabasa ko, pare, yun lang, they rarely make money out of it. That's the saddest part. Who makes money out of going? Kasi it's the expensive agencies. daw, eh. Kunyari ako, taga dito ako. Let's say, taga Europe ako, para gusto kong umakyat ng Everest. Doon ako magbabayad sa agency. And they're gonna pay the Sherpas. Okay. Yung mga Sherpas na yan, pare. So, arranged na siya? Oo, pare. Wala, ganun talaga. Di ba expedition siya, grupo-grupo? Oo, kanya-kanya tol. sponsor, kanya-kanyang ano. Mismo, tol. Pero hindi pwedeng umakyat ng walang Sherpa. Walang lone wolf, walang ganun. Wala, tol. Tsaka, yun nga, tol. Sila talaga yung matitibay dun, eh. Ang masakit nun, almost half of the casualties, simula na nag-start yan, puro lahi nila, pare. Diba? But they're rarely making money because of the agencies. And yun nga, parang nasa 4,000 sila, tol. Per season 2, So, yung climbing season, 4,000 is roughly 200. Ayoko i-convert sa peso, pero gano'n siya sa peso, parang 200,000. Tama ba ako? 200,000 sa mo, parang gano'n, pare. As a porter, mas maliit pa. $100 to $50. Dala kang tubig, mas mabigat pa yung dala mo. Pero yun nga, kumbaga, normal sa kanila. Normal talaga, pare. Pero yun, again, condolences to the family. Pero sa akin, kuya, if it made sense to them, I respect that. Oh, hell yeah. No doubt Plus, about it. after the late Sir Alam nating may susunod, eh. May mga nakaakyat na Filipino. Sila Miguel, I forgot the name, sorry. Pero, napanood ko rin yung reel na on the 4th base camp, Camp 4, there's 2 time zones. The China time and the Nepal time. Grabe, no? Imagine, no? Dalawa yung time zone dun sa lugar na yun. Tapos, ayun. From 2 sides din siya nakaakyat. May hard route. Tapos yung route na yun. May harder pa dun sa may dead grabe zone. talaga ang tao, no? Ano mo yun? Nabibilib din ako sa katawan ng tao. Kuya, isipin mo na buo yung pyramid ng walang extra juice, walang sting, walang energy drink. Are you gonna argue na hindi alien? That's another topic for us to discuss. Oo nga, no? Walang sting. Nakakabilib talaga yung tao. Walang crane. Paano nila nagawa yung pyramid, di ba? Walang energy drink. Walang drugs, pre. Walang, di ba? Walang Marlboro Red. Walang Marlboro Red, di ba? Nakagawa sila ng ganun. So much respect. Hindi, biruan lang po. Pero yun nga. Lang, yeah. But yeah, there are people like David Goggins na mga talagang, ano mo yun, willing to risk it all for yun kuya, yun yung all-in nila. All-in pa, tol. All-in with everything talaga, no, tol? Kasi I'm pretty sure alam nila yung alam nila yung risk niyan, ano, di ba? Nakaka-amaze lang na sinabi mo na nga yun na yun. Kaya before ka pala daw makaakyat talaga, may trainings. Magte-train kayo ng rock climbing. Oo, dun din mismo sa camps. Bawat camp may bago kayong iti-train. Tapos meron silang tinatawag na rotation. Yun yung aakyat ka kasi sobrang thin ng air, babalik ka, tapos aakyat ka diba? Gets mo kaya, balik mo tayo. Sasakit yung ulo mo, eh, no? Oo, check mo pa. Tapos magkakaroon lang ng go signal kung ano yung pinaka best way yung umakyat, pinaka clear na weather.
Kumbaga, hindi lagi. Hindi mo pwede sabihin na sa katapusan naakyat kami, no. Pwedeng sa araw na 'yon bumabagyo. Pwedeng sa araw na 'yon may storm or may wind, whatever. At that heights, kuya, na nililipad ng eroplano, hindi mo alam, unpredictable 'yung nangyayari. Oo naman, tol. Tsaka yun, hindi tol, wag na tayo lumayo. Yung paghinga mo na lang eh. Iniintindi mo pa? Di ba? Grabe. Ang hirap huminga nun. If given a chance, akit ka? At kung aakit ka, sinong una mong hahatakin, isasama? Alam kong hindi ako yan. Podcast tayo. Ako tol, matutulungan naman kita sa mga buhat-buhat tol. Pero asahan mo, ubus talaga pagkain tol. Ubus talaga. Hindi, siguro ako kuya, mas gusto ko yung diving. Mas gusto ko makita yung ilalim ng mundo kaysa yung ibabaw. You wanna know why? Simply because hirap umakyat, pre. Doon ako sa tubig, pre. May buoyancy ako doon. Hold on. Do you know? It's the same hardship. Pressure naman sa ilalim ng tubig. Okay lang yun. Hindi naman agad-agad lang ganun eh. Pero kuya, makita ko si Nemo. Doon Oh. ice lang, snow lang makikita mo. Wala kang makikitang animal, kuya. Wala kang makikitang plants. O doon makakita ka ng corals. Makakita ka ng iba-ibang talakitok, lapu-lapu, maya-maya. Babaw-babaw pa pala yung gusto mo tol eh. Hindi nga. Ako anglerfish na yung nasa utak ko tol eh. Magte-train ka pa eh. Sabagay. Palalim pa ng palalim yun. Sorry, hindi ka magsasubmarine. I'm thinking you. Hindi muna, mga intro dive, mga diving. Tapos pag na-diving na ako, night diving. Alam nyo na, mga tagaan nila. Diving photography. PM nyo kami, sama nyo naman kami dyan sa trip nyo sa mga... Kuya, mahal din yun diving photography. Sa kanila nga yung mga yun, tol. Photography. Malay mo, PM nyo. Kasama nyo naman kami dyan. Pwede kami mag-podcast dyan, guys. Oo, nakatank. Tsaka bukod sa CWC, pwede nyo rin kami invite kahit anong resort meron kayo. Yeah, kahit festival. Festival. Yun talaga ang gusto ko ngayon, pare. Email nyo lang kami, All In Podcast. I wanna talk more about each festival ng mga Pilipinas. Kasi, di ba pare, yun nga, nagugulat tayo ng mga ganito na mayroon pala mga 1 week event na ganito kasaya sa Kamsur pare na pwede ka magstay. Nay, kaugma festival na naman, uwi muna kami sa Pilipinas, 1 linggo nandyan, iba-ibang artist. Diba? So, ikaw na taga Manila, pwede mo rin ma-enjoy yun. Ang swerte ng mga probinsya na may mga gantong klaseng festivities. Oh, yeah. Kasi, alam ko rin kung ano yung, alam mo yun, namumuhay probinsya rin ako, kuya. Gusto ko rin yung buhay probinsya paminsan-minsan eh. Pero kuya, talagang... Coming from Tomas Muratogay na. Oo, kumbaga yun yung breather ko eh. Pagsasamahan ko sa Airmats, province sa lola ko, ganun. Or punta kami sa mga province namin para i-check yung mga bagay-bagay. Medyo laid back siya pero hindi ako tumatagal ng ganun. Pero gets mo. Alam ko yung... Tawag 2 weeks, gaarap ka na ng wala PC. Na. Oo, pag nawalan nga ako dahil because of work. Oo. Because of work. Dahil lang may mga tumatakbo na hindi mo pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng hindi mo na monitor, right? That's right. Pero knowing yung entertainment nila, gantong oras, sarado na, gantong oras, wala na, gantong oras, wala nang mabibilhan, mall, whatever, tindahan. Pag nagkaroon ng mga gantong events and festivities, dito mo nabuboost yung moral ng tao eh. Diba? Dito mo napapakita na pwede palang mag-perform tapos sisigawan ka ng mga kababayan mo. Yung mga artists at heart nabubuhay dahil sa mga ganyang event. Sigurado ako mamaya ilan yung gusto mag-rap, ilan yung gusto maging artist just because sa panood nila si idol nila ang saya pala ng ginagawa nila. Yeah. And that's the best thing na nagagawa natin dito. Inspire people to do kasi this is so good to do. Yeah, man. Entertaining people, lagi ko sinasabi. Parang mag-a-appear na nga lang kami ni Kuya MC minsan eh. Tangin, dito tayo. Tapos we get to talk. Yeah, we get to talk. We get to say hi to everybody. No locals, no crazy stories. Pagpasensya nyo na si Direk Ivan. Ganyan talaga si Direk Ivan. Talagang wala eh. Shoutout Direk ganyan Ivan. Talaga director namin. Musical director po namin yan. Talagang musical director namin yan na malupit. Pag gusto niya pumasok sa frame, wala ka magagawa. Bully po yan. Pasensya na po. Shoutout sa Direk Ivan. And Kuya Otep, of course. Shoutout sa Kuya Otep, our drummer. Solid, di ba? Shoutouts kay Zeji, tsaka kay NJ, si Wawab nandito. Mar, of course, Figs, Direct Toxin. Again, guys, Kaugma Festival happens every May, last week of May. Next year, paghandaan nyo. Last year pa tayo, kuya, kinukuha dito, hindi na tayo pwede Finally. But, ka-line up natin. Solid, first day pa lang, trip na. Di na kami nakapag-ATV because kulang na sa oras yung ATV. Pero malupit na yung trek eh. Kasi kahapon may mad race. So kaya hindi natuloy. Oo, yung pupuntahan natin, ginagamit sa racing. Tapos nung pwede na,
palubog na yung araw, hindi na tayo kasi gagabihin na. Pahinga na rin. Pagod na tayo sa swimming. Mismo tol, tas sabay masahe ng gabi. Ito na nga, Check nyo na lang sa TikTok, si Abby, ako ano nangyari sa kanya sa CWC. Kumakalat na sa TikTok, ano nangyari sa kanya. Tas yun nga, ang setup dito, pagkatapos na mag-trip ng lahat, pamasahe kami dun sa mga kabana ron. Tapos may after party. Pre, yung mga naririnig mo, mga iba-ibang klase ng hayop, may pusa, May toko. manok, seryoso yun. But ang sayang experience. And yun, I'm very happy. Napagkwentuhan na naman tayo dito, pare. Shoutout sa CWC, shoutout sa lahat ng mga nakatrabaho namin, kay Miss Abby, kay Miss Irish, sa mga kumukuha sa amin sa project na to. Sobrang laking festival and they made Sobrang sure, kuya, na our team gets what we deserve. Oh, hell yeah. Provided everything we need. Feeling ko nga- Very, very good. Sobrang solid na experience so far. Tutugtog pa lang kami mamaya. Alam namin sobrang solid na mangyayari. Kuya, nasa atin ang trigger ng fireworks mamaya. So, we'll end up the festival on With a kaboom. We're gonna end this gig with a kaboom. Shoutout sa the whole team. Shoutout sa lahat na nakatrabaho namin. Sa piloto, sa aeroplano, papunta dito. Oh, yeah, that's a Tumatawa different sa airport. story. Pre, yung airport ng Naga, pre, Tol, abangan parang mo yung trip-trip lang yun, no? Parang bus. Tara, sakay na kayo. Hindi, kasi the runway is very small. It can only fit a small plane. Pero yung bagong experience. Wala. First time ng team makakita ng airport na as small as Naga. Parang, And ang galing lang private din. plane na tol eh. Ang galing lang din kasi isipin mo kung gaano tayo kalaki, gaano tayo karami nagpapasaya sa gantong probinsya. Oo. Na paunlad pa lang. Paunlad pa lang. That's right. Watch out for Kamsur. Watch out for everything that is happening. Kung hindi nyo pa na-subscribe, subscribe nyo kami All In Podcast. Follow nyo si Kuya MC Sabala, Dogbrock _ Nandiyan yan lahat sa description. Mapapanood nyo to sa YouTube, mapapanood nyo to sa Spotify. Follow nyo kami, subscribe nyo kami. Nangyayari to twice a week. Pinag-uusapan namin lahat Sana ng bagay. dumami pa. Diba? Lahat ng bagay ko sa Kasi All In. parang di man nauubos yung festival eh. Tara dyan. Kuya, first season pa lang. Malay mo season 2. Saan tayo susunod? Davao. Davao. Let's go. Mindanao naman. Parang durian trip tayo. Hindi ako makain nun, pero Hindi, tol, payag. Ang balita sa akin, bago pa tayo pumunta ngayon, ginigiyang na nila ako. Ang durian pala ito, may mga variety pala yan. Merong hindi may mabango, may iba-iba. Iba-iba pa. Yeah, well, and kung Check napansin out nyo, hindi natin. namin napag-usapan yung Lebron ngayon. Pag-usapan namin yun sa susunod. Tanggal na eh. Tanggal na. What's next for Laglag. Lebron? Yeah, let's talk hard about it. Like, kasi generational talent si Lebron eh. ng generation natin. So we got, what's next for him. Let's talk more about it. Next time. Yeah. Ako po si Dogbrock. Like nyo kami, subscribe nyo kami. Kita tayo soon. God bless you MC all. Zabala, All In Podcast. Yeah, let's go. Kita kits. Work na. Kita kits. Bye-bye.